Minsan sa buhay, ang mga taong akala natin ay hindi para sa atin, sila pala ang magbubukas ng ating mga mata sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Sa puntong ito, mararamdaman nyo ang bigat ng mga desisyon, ang sakit ng mga salitang binitiwan, at ang pag-asa na kahit sa dulo, may liwanag pa ring naghihintay. Ito na ang huling kabanata ng isang kwentong hindi lang tungkol sa pagmamahalan, kundi pati sa pagtitiis, sakripisyo at pagbangon ng puso. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Kaya bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating kwento. At kung gusto mong maging parte ng ating growing community, i-share mo na rin ito sa mga kaibigan mo na mahilig sa ganitong klaseng kwento. At syempre, isang mainit na shoutout kay Ruel Mariano. Maraming salamat sa iyong suporta at sa pagiging kasama namin dito sa ating mga kwento. Kaya tara na at samahan ninyo ako sa huling bahagi ng kwento ni Soren. Kuya Will, ang buhay ay parang isang malaking pagsubok na hindi natin alam kung kailan magtatapos. Minsan, ang mga taong akala natin ay wala lang sa ating buhay, sila pala ang magiging dahilan ng ating kaligayahan. Ang mga araw na puno ng luha at puot, nagiging dahilan din pala ng pagdating ng tunay na pagmamahal. Kuya Will, narito na ako sa huling bahagi ng aking kwento. Isang kwentong hindi ko kailanman inakala na magkakaroon ng masayang wakas. Habang nagsusulat ako ng mga salitang ito, hindi ko mapigilang mapangiti at sabay na maluha dahil alam kong marami sa inyong makakarinig nito ay magiging masaya para sa akin. Siguro nga, mapapasabi kayo ng sana all. At totoo, hindi ko rin inasahan na darating ang araw na ako mismo ang magsasabi ng salamat sa Diyos, dumating din. Kuya Will, salamat sa una at pangalawang bahagi ng aking kwento at sa lahat ng magagandang komento. Sa unang bahagi, hindi ko nabanggit na si Nick ang una kong tinabihan sa kama at siya rin ang una kong nakatalik bago pa man ang nangyari sa amin ni Tisoy. Dito ko ipagtatapat ang totoo, siya talaga ang nauna. Nang dumating ang panahong ayaw ko kay Tisoy dahil sa galit ko noon, si Nick ang nariyan. Sa ikalawang bahagi naman, si Nick ang madalas sumundo at nag-angkas sa akin papunta sa kamalig. Marami pa siyang ginawa na hindi ko nabanggit. Ngunit dito sa pinali, siya ang tunay na nagsakripisyo at hindi ko gaanong pinahalagahan. Sa huli, siya pala ang nagbukas ng kaisipan ko. Ang akala kong mangmang at walang pinag-aralan, siya pala ang naging susi. Salamat din kay Alex. Kahit maiksi lamang ang panahon ng aming pagsasama, minulat niya ako sa larangan ng tagumpay sa pamamagitan ng pagtulong sa akin sa kamalig. Kuya Will, mula nang namulat ako sa katotohanan ng pagiging mag-isa, itinaguyod ko ang tanging minana kong negosyo, ang gulayan. Nag-focus ako kasama ang aking mga magulang. Sa mahabang panahon ng pananahimik, dati ay kakaunti lang ang mga tauhan ko. Ngayon ay may 12 na sila, 4 sa araw-araw at 8 naman sa gabi. Hindi biro ang magnegosyo, buhay, hirap at sakripisyo ang puhunan. Pero dito ako nasanay at dito na rin ako nakahanap ng aliw. Ang buhay sa palengke ay sadyang magulo. Dito mo maririnig ang samut-saring biro, tawanan at asaran. Dito rin ako nahubog sa ugali ng palengke, murahan, pilosopuhan at mga birong minsan ay below the belt. Minsan, biniro ako. Boss, aba sobra ka naman sa focus sa kamalig.
Baka lalo kang yumaman yan. Bigyan mo rin ng oras ang sarili mo. Mukha ka ng gulay. Sabay tawanan. Si tatay naman, pabirong nagsabi na parang bagets ang kalog. Sus anak, Soren, maghanap ka habang bata ka pa. Open ako sa kahit ano ang gusto mo. Pero ako, Kuya Will, natatakot na. Para sa akin, ayos na ang ganito. Walang problema. Isang tanghali, sabay-sabay kaming kumakain. Biglang may isa kong tauhan na malakas ang boses at sinabi, "Hay Mang Joe, kasal po ng panganay ko sa Miyerkules. Imbitado po kayo." "Wala lang, kasal lang naman." Bigla akong sumabat. Aba, bakit kay tatay ka nagpapaalam? Ako ang boss mo dito." Sumagot siya agad. "Boss naman, hindi pa ako tapos magsalita, singit ka ng singit eh." Sabay tawanan. At syempre, nag-usapan na. Tayo lahat dito, yung maiiwan, dadalhan na lang ng pagkain pagkatapos ng duty. Pagkatapos, punta na lang kayo sa bahay ko. Ganun ang setup namin, Kuya Will. May biglang sumingit. "Brad, sa baryo natin, bawat okasyon hindi masaya at imposibleng walang gulo." Sagot naman ng isa, "Pag walang gulo, hindi masaya." Doon na ako tumanda. Mapafiesta, Pasko, Bagong Taon, binyag, sigurado may suntukan. Sabay-sabay na tawanan. Yan ang buhay sa palengke. Kuya Will, dahil halos lahat ng tauhan ko ay magkakabaryo at malapit lang sa palengke, dumating ang araw ng Miyerkules, ang kasal. Ako ang naiwan sa kamalig. Tahimik lang ako noon. Nang magtanghali na, dumating ang ulam galing sa kasalan. Pagkatapos naming kumain at maayos na ang lahat, sinabi ko sa mga maiiwan sa kamalig na sasaglit lang ako sa kasalan. Tinawagan ko na rin ang magdo-duty sa gabi at sila na ang bahala. Pagdating ko sa kasal, pinarada ko ang pick-up. Una kong nakita si tatay, abala sa pagsasayaw, habang si nanay naman ay nakikipagkwentuhan. Pagbaba ko, sinalubong ako agad ng bagong kasal. Sabi ko, "Oy, hindi naman ako VIP para salubungin nyo ng mag-asawa." Ngumiti lang sila. Sabi ko pa, "Doon muna ako sa tabi ni nanay." Pagkaupo ko, bungad agad ni nanay. "Oh, anak, gusto mo ng dessert? Masarap ito. Tingnan mo ang tatay mo, kanina pa nagsasayaw, lasing na." Habang nakamasid ako, napansin kong may 3 lamesang hiwa-hiwalay na nagiinuman. Biglang may lumapit sa akin na may dalang bata. Si Tihsoy. Pinagmano niya ang anak niya. "Sir, musta po?" Bungad niya. Sabi ko, "Aba, may anak ka na pala, Tisoy." "Opo," sagot niya. Naitanong ko agad, "Oh, anong trabaho mo ngayon?" "Sir, sa construction po. Kasama ko rin si Nick sa trabaho." Nagpaalam siya. "Hay sir, mawalang galang po. Ihahatid ko lang muna itong anak ko sa bahay. Babalik din po ako saglit lang kasi andito kayo, tumango lang ako." Sakay niya agad sa motor ang anak. Wala pang 4 na minuto, bumalik na siya. Pagbalik niya, sabi niya, "Sir, tara po, makijamming tayo sa nagiinuman." Bigla akong nagtanong, "Hindi ba malapit lang ang bahay niyo dito? Bakit nag-iba ka ng daan?" Sagot niya, "Ay sir, nakatira po ako sa biyenan ko." "Ah, ganun ba? Okay," sabi ko. Masaya akong pinapanood si tatay. Parang bata na nakikipagsabayan sa mga nagiinuman. Doon ko rin napansin si Nick sa may dulo. Nang nagtagpo ang mga mata namin, tinaas ko ang kamay ko bilang pagbati. Tumango lang siya pabalik. Maya-maya, may nag-abot sa akin ng baso. Akala ko juice, kaya ininom ko agad. Bigla akong nabulunan at malakas na naubo. Tawanan ng lahat, sabay may bumirit ng mura. "Sir, alak yan, hindi juice." Napamura rin ako habang si nanay walang tigil sa kakatawa. Lumapit naman ang bagong kasal kong tauhan at nag-aya. "Sir, doon po tayo sa lamesa." Nang sumunod ako, si Nick agad ang nag-alok ng upuan niya para sa akin. Sabi ko, "Eh ikaw, wala ka ng upuan?"
Sagot niya, kukuha na lang po ako sir. Pagkalipas ng 3 shot, pinakanta ako sa karaoke. Ang lakas ng hiyawan. Bigla namang sabi ni tatay, yung 54557, yun lagi mong kinakanta sa bahay. Nang pindutin ang numero, lumabas ang kantang Kung Sakali ni Michael Pangilinan. Sabi ni tatay, lasing na lasing at sobra ang saya. Anak, bigay todo mo. Kinanta ko ng buo at sabay-sabay ang malakas na palakpakan pagkatapos. Napansin ko si Nick, nakayuko lang. Hindi ko na pinansin dahil nakikisabay ako sa kasiyahan ng bagong kasal. Pagbalik ko sa tabi ni nanay, sigawan at kanya-kanyang biruan ng mga tao. May isa kong tauhan na medyo maloko ang biro. Si Sir Soren, ang boss natin, may kinikimkim na tinatagong pag-ibig. Sabay-sabay na tawanan. Hindi ko na pinansin. Sanay na ako sa mga ganyang biro. Pero bigla, pak, pak, sunod-sunod na suntukan. Nagulat ang lahat. Ang magkapatid na sina Tisoy at Nick ang nagsuntukan. Ang tawanan biglang naputol at tumahimik ang paligid. Sabi ng bagong kasal, ayan na ang sinasabi ko. Bawat okasyon laging may suntukan. May ilan pang nagsalita at tumawa. Diba? Diba? Hindi kumpleto ang okasyon kung walang suntukan. Sa pagmamasid ko, katabi ko si nanay. Sabi naman ni tatay, awatin na yang magkapatid, lasing na yan. Kuya Will, nang kinausap si Tisoy tungkol sa nangyari, bigla siyang napasigaw dahil sa puot. Umuulan na ng mura mula sa kanya. Hindi ko kasalanan. Hindi ko kasalanan, grabe ka. Nanahimik ang mga tao. May nagmumungkahi na pabayaan na lang siya. Inuulit ni Tisoy ng mas malakas. Grabe ka, hindi ko kasalanan. Lumapit si tatay kay Tisoy at mahinahon na sabi, mas maganda, umuwi ka na para iwas gulo. Umalis si Tisoy, naiwan si Nick. Lumapit naman si tatay kay Nick at tinanong siya. Sa paulit-ulit na sagot ni Nick, naroon ng sobrang galit. Mang Joe, siya po ang pinagmumulan ng lahat ng hinanakit ko. At yung hayop na si Alex din. Sinira nila ang pagkatao ko. Mga hayop sila. Ang dati kong kaibigan na tumulong sa akin, si Nick tinawag silang mga ahas. Halos sumigaw siya sa galit. Lalaban ako hanggang kamatayan. Gago ka, Tisoy. Kahit kapatid pa kita, hindi kita palalampasin. Hindi alam ng karamihan kung sino ang tinutukoy ni Nick at naguluhan ang paligid. Lumapit ako kay Nick bilang isang kaibigan. Pinahinto ko siya ng mahinahon. Kinuha ang kamay niya at tinindig. Dinala ko siya sa di kalayuan, sa ilalim ng puno, para makausap ng mas payapa. Sabi ko kay Nick ng mahinahon, Nick, pag-usapan natin yan sa bahay. Wag dito. Hindi siya agad sumagot. Nakayuko lang. Tinanong ko pa, tignan mo, napalitan ng kasiyahan ng gulo. Uwi ka na, pahinga ka muna sa bahay. Yan lang ang sinabi ko. Kuya Will, nang hinawakan niya ang braso ko, bigla akong natumba. Tumigil siya sandali at tumingin sa akin. Soren, alam mo, kasalanan mo ito. Matagal mo nang kinikimkim. Isa ka ring mahina. Tinanong niya ako ng seryosong boses. Huwag kang magkamali sa pagsagot. Kung mali ang sasabihin mo, tayong dalawa ang magsusuntukan dito. Sino ang unang lalaking hinalikan mo sa labi? Sino ang unang lalaking inibig mo? Sino ang unang lalaking pinasukan mo? Sa panahon ng pangungulila at takot, sino ang unang nagpaligaya sa'yo? Sagutin mo ako, Soren. Ikinabigla ako ng mga tanong na iyon at hindi agad makasagot. Bigla siyang sumigaw. Sumagot ka na, Soren. Hayop ka, sinabi niya. Bago ka inibig ng kapatid ko, ako ang unang minahal mo. Hinayaan kitang agawin niya dahil natakot ako kay kuya. Kinimkim ko iyon ng matagal. Nang naghiwalay kayo dahil sa panloloko niya, umiwas ka na rin sa akin. Hayop ka, sabi niya.
At idinagdag mo pa ako sa galit mo kay Tisoy, dinamay mo pa ako. Ayon sa kanya, wala akong ginawa kundi sirain ang buhay niya. Sinabi rin niya na si Alex, na dati kong barkada at dapat naging daan para sa akin, ay kinuha din sa kanya dahil isa raw siyang mangmang. At bago siya tuluyang tumigil, nagbigay pa siya ng matinding sumpa. Tandaan mo, Soren, sana makarma ka sa pang-aalipusta mo sa akin. Sana mamatay ka. Hindi ko na napigilan ang galit at sakit sa loob ko. Tumama ang kamao ko sa mukha niya. Tinumba ko siya at iniwan. Nang bumangon siya, sumigaw siya. Hayop ka, Soren. Idedemanda kita. Magkikita tayo sa hukuman. Paulit-ulit niyang binanggit iyon habang naglalakad palayo. Magdemanda ka man sa kahit ilang barangay, pagsamahin niyo man, di kita haharapin. Hayop ka. Hay nako, Kuya Will, alam ko, nakikisaya lang nga ako sa kasalan pero bakit may dumating na namang problema? Kinabukasan, yung nangyari sa kasalan, iyon agad ang naging usapan sa kamalig. Lumipas ang 1 linggo tapos 2 buwan, naging normal ulit ang takbo ng buhay ko sa palengke. Parang nakalimutan ko na rin ang galit ko kay Nick. Pero isang araw, may dumating sa kamalig, isang empleyado mula sa munisipyo. May iniabot siyang sobre. Pagkaalis niya, binasa ko agad ang laman. Nakalagay doon ang petsa at oras na kailangan kong pumunta sa opisina ng piskal sa munisipyo. Nang sinabi ko ito kay tatay at nanay, nanlumo sila. At doon ko lang nalaman, kumalat na pala na dinemanda ako. Ayon sa sulat, ilang beses na pala akong pinatawag sa barangay pero hindi ako pumunta, kaya umabot na sa munisipyo. Kuya Will, sanay na ako sa problema, pero ibang kaba ang dala ng salitang demanda. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nadamay sa kaso, takot ako. Dumating ang araw, 10:30 ng umaga, nasa opisina na ako ng piskal. Si Nick, may kasamang kapitan ng kanilang baryo, samantalang ako mag-isa lang. Pagpasok namin, wala kaming imigan, sabi ng piskal. Maupo kayo, Mr. Soren at Mr. Nick. Tapos lumingon siya sa kapitan. Kap, labas ka muna. Mag-uusap lang kami. Hindi pa ito hearing. Kung ano ang resulta nito, saka na lang kita ipapatawag. Nang maupo na kami sa harap ng piskal at hawak niya ang papel ng reklamo, bigla niyang sabi, "Oh, kayong dalawa, nabasa ko na ang reklamo. Para sa akin, hindi gaanong seryoso ang uri ng reklamo. Kung tutuusin, minor lang at walang sapat na mabigat na dahilan." Teka muna, sino sa inyo ang bisexual? Nagtaas ako ng kamay. Ako po, sir. Sige, kayong dalawa. Kung ano ang itanong ko, totoo lang ang sagot. Kung hindi natin maaayos ito ngayon, doon na natin iset ang hearing. Tinanong niya ako ng seryoso. Soren, isang tanong, isang sagot. Bakit ka natakot sa kanya at nauwi sa pananakit? At bakit hindi ka pumunta sa barangay? Alam mo ba kung gaano kalaki ang danyos na maaaring mangyari sa iyo kung hindi ito maaayos? Sumagot ako ng may pagkamahinhin at paggalang. Sir, hindi po ako natakot sa kanya. Mas pinili ko lang umiwas. Siya po kasi ang unang nagpasaya sa puso ko. Siya ang lalaking minahal ko ng palihim. Takot po ako noon. Takot muling masaktan, kaya nag-iba ako ng pag-uugali. Hindi po kasalanan na maging bisexual o umibig sa kapwa lalaki. Aaminin ko po ang pagkakamali at babayaran ko ang anumang nasaktan ko. Idinugtong ko ng tahimik, mahal ko po siya, pero nabalot ako ng takot. At nang bumaling ang tanong sa kanya, sumagot si Nick, Sir, wala po siyang kasalanan sa akin. Ang tanging kasalanan niya ay ang pag-iwas sa akin. Huwag po ninyong idamay ang kapatid ko. Bago niya minahal ang kapatid ko, kami na raw. Sa totoo lang, aaminin ko po, piskal, na in love po ako sa kanya.
Ngayon ko lang nalaman na nababalot siya ng takot. Sir, kahit hindi na niya ako mahalin, ang pakiusap ko lang ay ibalik niya ako sa Kamalig kasi hindi permanente ang trabaho ko at ang kapatid ko ay may espesyal na pangangailangan. Kulang ang kita namin para sa kanyang pangangailangan, Kuya Will. Nang marinig ng piskal ang aming mga paliwanag, nawala ang nerbiyos ko. Muntik ko nang akalain na mawawala na ang demanda laban sa akin dahil sa paliwanag namin. Ngunit nagsalita ang piskal ng seryoso. Soren, lumapit ka muna. Tungkol sa panig ko, nasa panig ako ni Nick. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Sagutin mo muna. Ilan ang pinapasahod mo? 12 po, sir. Okay, malaki ang ambag mo sa lipunan. Isa ka sa nagbibigay ng hanap buhay at nagbabayad ng buwis. Kung may ninakaw na kalabaw sa isang pamilya, para bang pinatay ang buong pamilya dahil dito, mawawalan sila ng ikinabubuhay. Ganon din ang kaso ni Nick. May inaalagaan siyang kapatid na espesyal. Kapag iniwan mo ang pamilya na umaasa sa inyo, pwede itong mauwi sa kapahamakan o paghirap. Ako mismo ang maglulunsad ng kaso kung hindi maibabalik ang tumutulong sa pamilya. Kuya Will, tinanong ng piskal si Nick. Ikaw, Nick, sa kasalukuyan, ano ang trabaho mo? Sir, sa Maynila po. Kasama ko ang kapatid ko. Nagtatrabaho po ako sa construction. Bawat Sabado umuuwi ako at malapit na pong matapos ang project. Okay, sabi ng piskal, gagawa tayo ng kasulatan na pipirmahan ninyong dalawa. Soren, sa loob ng 3 linggo, dapat magsimulang magtrabaho si Nick sa Kamalig mo. Kuya Will, matapos ang pag-uusap, nauwi sa maayos na kasunduan. Wala nang hearing at pinauwi na kami ng piskal. Paglabas namin, halos 12:00 ng tanghali. Tahimik kaming dalawa ni Nick. Gutom na gutom ako sa oras na yon. Bigla niyang sabi, "Oh, bawal ang mataas na pride. Ako ang nanalo sa laban, hindi pa rin ako nagsalita. Tara, kain tayo. May pera pa ako." Alok niya. Sa Kamalig na lang ako kakain. Sagot ko. Sige, umalis ka. Babalik ako kay piskal. Isusumbong kita. Biro niya. Kaya dinala niya ako sa Chowking at kumain kami. Habang kumakain, tahimik pa rin ako. Pagkatapos, sabi ko, Nick, uwi na ako. Nag-aalala na si nanay at tatay. Oh, sabay na ako, sagot niya. Kau bahala, tanging nasabi ko. Pagdating namin sa Kamalig, lahat sila nakatingin sa akin at kinukumusta ang lakad ko. Pagbaba ko ng sasakyan, kasabay kong bumaba si Nick. Para akong batang napaiyak at agad akong niyakap ni nanay. Oh, musta ang lakad mo? Tanong niya. Nay, okay naman. Ang piskal sumang-ayon kay Nick. Heto ang kasulatan. Kuya Will, ang bigat sa dibdib. Gusto ko na lang manahimik, pero bakit parang may umusbong na naman na panibagong problema? At kinabukasan, puro tanong ang mga tauhan ko sa Kamalig. May panunukso, may pang-aasar na may halong biro, pero ramdam mong may laman. Sir, sabi ng isa, may katapat ka pala, ang piskal. Sabay halakhak ng malakas. E di maghintay tayo ng 3 linggo, nandito na si Mr. Wright. Kantiyaw nila. Kuya Will, dumaan ang 2 linggo. 1 linggo na lang at magsisimula na si Nick sa Kamalig. Wala akong pakialam, pilit kong iniisip na trabaho lang ito. Isang araw, sabi ni tatay at nanay, Nak, sa Sabado punta ka sa Marikina. Kunin mo ang padala ng ate mo, mga tsokolate at konting damit. Oo nanay, sagot ko. At dumating nga ang Sabado. Nag-commute lang ako papuntang Maynila. Nakuha ko ang padala at diretso na akong pumunta sa terminal ng Victory Liner sa Cubao. Pag-akyat ko ng bus, umupo ako sa 3 upuan. Nilapag ko sa tabi ko ang mga bitbit at binayaran ko na rin ang katabing pwesto. Bale solo ko ang 2 upuan.
Habang malapit ng isara ang pinto, may biglang sumakay. Narinig ko ang sabi ng konduktor, "Sir, wala nang upuan. Kung gusto nyo, sa tabi ng driver pwede pa." "Okay lang sir, basta makauwi agad," sagot ng bagong sakay. "Kuya Will." Pamilyar ang boses. Nanginig ako. Sinik pala yun, ang iniiwasan ko. Nang humingi na ang konduktor ng bayad at nasa tapat ko na, nagsalita ako. 3 na ang babayaran ko, kasama ang nakaupo sa tabi ng driver. Napatingin si Nick at nalaman niyang nabayaran na siya. "Sino po ang nagbayad para sa akin?" tanong niya. Itinuro ako ng konduktor. Biglang tumayo si Nick, lumapit sa akin at pabirong sabi, "Soren, ba't ka nandito?" Galing ako sa Marikina. Kinuha ko ang padala ni ate. Galing US, sagot ko. "Naku, social ka pala. Sinakop mo pa ang upuan," bungad ni Nick. Sabi ko nga, "Hindi ka pwedeng umupo rito. Binayaran ko na ito," sagot ko. Kinausap niya ang konduktor kung saan ilalagay ang dala para makaupo siya sa tabi ko. Sagot ng manong konduktor, "Sir, ilalagay ko na lang sa VIP na pwesto kasi nabayaran na ng pasahero." Nang makaupo na siya, tumango lang ako sa pwesto at di na ako umimik. Nakaidlip ako nang may text na dumating. Pagtingin ko, si Nick pala. Nakasulat, "I love you, Soren." Napatingin ako sa kanya at bahagyang napasiko ako nang marinig ko ang sabi niya ng mahina, "Grabe ka, sarap ng tulog ko, storbo ka." Biro niya pa, "Oy, yung kinakain mo mula kanina, wala na ang lasa. Hala, palitan mo." Binalatan niya ang fruit gum at inabot sa akin. Iniluwa ko ang lumang bubble gum at kinuha niya, sinubo at kinain. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Nagtanong ako, "Bakit mo kinain? Sira ulo ka." "Sus dati, kapag kinakain mo ang lips ko, parang wala nang bukas sa'yo." Sagot niya ng pabiro at may seryosong lambing. Biglang nawala ang antok ko. Walang masyadong salita. Kinuha niya ang kamay ko at hinalikan. Naramdaman ko ang tindi ng damdamin niya. Napangiti ako sa biro niya. Mahal ko ang taong ito kahit mongoloid pa siya. Bungad niya sa birong may lambing. "Kumusta na?" "Lunes na ang simula ko sa kamalig mo. Handa ka na ba? Pasahod mo na ako." Sabi niya sabay pinisil ang kamay ko. Sa kakabiro at sa mahina niyang boses, sumabay na rin ako. Biglang binitawan niya ang kamay ko tapos pinasok niya ito sa dibdib niya, pinisil ng bahagya. Tila nagulat ako at napawaw. "Ang bilis mo bulong ko." Sabay tawa na may halong hiya at kilig. Nang inalis niya ang kamay niya, kinuha niya uli ang kamay ko at pinatong sa harap niya. Sabay kindat. Ramdam ko agad ang pag-igting. Buhay na ang nasa loob. Nakaumbok na. Pagbaba namin sa paradahan, inabutan ko siya ng ilang pirasong tsokolate at sabon na dala ko. Tumawag ako sa kamalig para sunduin ako. Sumabay na rin ang ibang mga trabahador ko roon. Nang nasa loob na kami ng pick-up, wala kaming imikan. Bigla niyang hinalikan ako ng pasimple sa lips. Tapos, sinabihan ko ang driver ko, "Unahin muna ihatid si Nick." Bigla ring sabi ng isa kong tauhan, "Ay, syempre, ang bagong boss ko si Nick ang nagdemanda." Sabay tawa. Dumating ang Lunes. Nagsimula na magtrabaho si Nick sa kamalig ko. Lalo pang sumaya ang mga tauhan dahil nadagdagan daw ang mga siraulo. Lumipas ang mga linggo at buwan, masigla ang kamalig. Isang madaling araw, natagpuan ko si Nick na nakahiga sa tabi ng CR, nakalapat sa semento at may karton na ginawang higaan. Nilapitan ko siya at hinalikan. Naamoy ko ang sabon na Ajax na panlabas sa kanya. Nang magmulat siya ng mata, niyakap niya ako at sabi, "Pahinga ka muna, tara dun ka sa papag." Napailing ako, "Soren, nakakahiya eh. Tara na," ang sabi niya. Nang makapasok na kami sa opisina, sinabi ko, "Mumug ka muna ng Listerine."
Pagkatapos niyang magmumug, naupo siya sa tabi ko. Bigla niya akong dinakma at niyakap ng mahigpit. "Soren, mahal kita." Sambit niya ng may pagnanasa, parang uhaw na uhaw. Dahan-dahan niyang inalis ang mga damit ko at siya na ang nagtrabaho. Pagkatapos, siya rin ang nagtanggal ng damit niya. Aaminin ko, Kuya Will, halos ilang buwan na akong hindi naglulo. Nang matapos kami, nagyakapan kami at nagpahinga ng bahagya. Paulit-ulit pa may nangyayari sa amin. Kahit anong oras, kahit saan, sa loob ng opisina, basta may tawag ang katawan namin. Humingi ako ng tawad sa kanya. Alam ko, iiwan mo rin ako gaya nila. Gaya ng kuya mo at ni Alex. Sagot niya agad, "Huwag kang manghusga. Huwag mong sirain ang pagkatao ko." Sinabi ko sa kanya, "Mas okay kung sa bahay natin gawin ang mga ganito. Walang hassle." Lumipas ang mga buwan. Ako na mismo ang nagsabi sa mga nakapaligid sa amin na may relasyon kami ni Nick. Hindi na siya humihingi ng sahod. Sabi niya, iisa ang buhay namin. Nang malaman ng kapatid ko sa Amerika ang dedikasyon at respeto ni Nick sa aming mga magulang, inimbitahan niya kami para makapasyal sa US. Nang dumating ang visa, 1 buwan lang ang stay. Sabi ng kapatid ko, "Dahil puro trabaho lang kayo, bigyan nyo naman ng konting sarap ang buhay nyo, Soren at Nick." First time naming makarating sa US at sa unang gabi namin sa Florida, doon ko lang nakita si Nick umiyak. Napuno ako ng pagmamahal at sinabi ko, "Huwag mo akong bitawan hanggang dulo ng buhay ko. Pakasal na tayo dito." Hindi ako napigil sa saya. Sarap ng buhay, pasyal dito, pasyal doon. Sabi ng ate ko, "Soren, dito pwede magpakasal ang magkaparehong lalaki." Nag-atubili ako. Natakot akong baka iwan din ako ni Nick. Sinabi ko kay ate, "Tingnan natin. Kung sa loob ng 5 taon walang pagbabago kay Nick, invite mo ulit ako dito at magpapakasal kami ni Nick." Sagot naman ni Nick, "Pwede na ngayon." Ako lang ang umayaw. Pagbalik namin sa Pilipinas, nagbalik rin ang saya at ingay ng mga tauhan ko sa kamalig, kulitan, biro at mga pa-congrats na may halong pang-asar. Kuya Will, masasabi kong si Nick, bagaman hindi formal ang pinag-aralan at hindi marunong magbasa o magsulat, ginto ang ugali. Siya ang nagpapakita ng tunay na pagkatao na hindi nasisilaw sa pera. Ipagdasal nyo sana na magtagal ang relasyon namin. Sa mga followers mo, isalin nyo kami sa dasal nyo. Ito ang kwento ng pag-ibig ko. Sana may mapulot kayong aral. Mabuhay po, Kuya Will. Dito nagtatapos ang kwento ni Soren at ni Nick. Isang kwento na nagsimula sa tampuhan, na uwi sa pagdududa, pero humantong sa mas malalim na pag-ibig at pagtanggap. Hindi man perpekto ang kanilang naging biyahe, pinatunayan nila na ang pagmamahal ay hindi lang puro kilig, kundi sakripisyo, tiwala at pagpatawad. Si Soren, na dati ay may pangamba sa commitment, natutong humawak at magpahalaga sa taong handang manatili sa tabi niya. Si Nick naman, na walang diploma o matayog na edukasyon, ipinakita na ang tunay na sukatan ng tao ay hindi nakabase sa papel o titulo, kundi sa kung paano siya magmahal ng totoo. Minsan kasi, ang akala natin pag-ibig ay puro saya at lambing. Pero sa totoo lang, dito nasusubok ang tibay ng isang relasyon, kung kaya mo bang maghintay, magtiis at magpatawad. At mula sa kanilang kwento, ilang bagay ang dapat nating baunin. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko sa unang pagkakamali. Ang pagpapatawad ay daan tungo sa pagbangon. Hindi kailanman basehan ang estado ng buhay o edukasyon para husgahan ang pagkatao. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay walang kinikilalang kasarian. Mga ka-desires, ang kwento ni Soren at Nick ay paalala na kahit gaano karaming pagsubok,
Kung pipiliin mong manatili at magmahal ng buo, may pag-asa pa ring magtagumpay ang puso. Kung nagustuhan ninyo ang finale, pakisuportahan ang ating programa. I-like ninyo ang video, i-share sa mga kaibigan, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa M2M Desires. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating kwento. At kung may sarili kayong kwento ng pag-ibig, lihim, o karanasan na gusto nyong ibahagi, i-message nyo lang kami o mag-comment sa baba. Baka sa susunod, boses at kwento nyo naman ang marinig dito. Ako po si Kuya Will, at laging tandaan, valid ang inyong nararamdaman, valid ang inyong mga kwento, at may espasyo kayo sa mundong ito. Maraming salamat sa pagsama hanggang dulo. Ingat kayo palagi at magmahal ng tapat, ng totoo, at ng walang takot. Hanggang sa muli, dito lang sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwentong totoo ng ating komunidad.